Magandang hapon sa ating lahat. Sa ating iparating doon sa ating mga kabarangay at isa ibang ating mga kasama na mga kikbahin na demolition. Matapos yung January 25 ay dumanas yung mga tao rito ng matinding pahirap, pasakit o pangaharas sa mamamayan ng Corporations ng ating mga kapulisan. At yung lokal gobyerno ay nag-deploy pa ng mga militar dito sa SWAT at gawin din na harasin yung mga tao rito sa komunidad na ito, sa Corazon de Jesus. Pagkatapos noon, nagpaabot kami ng sulat doon sa Malacanang, kagaya ng pinanggit natin, maraming pieces na tayo nagpapaabot sa Office of the President. Ang ating Presidente na si Ninoy Aquino ay napaka-inutin. Wala siyang laging tugon doon sa panawagan ng malawak na masa na ngayon ay dinidimolis, lalo na partikular dito sa kalagayan ng Corazon de Jesus. Pagkatapos ng ilang buwan dito ang kanilang ginawa, sumagot sila, sinagot nila dito. Sinasabi nila dito, respectfully refer to the Chief of Staff, Office of the Chairman, Presidential Commission, Urban 4, isa, in front of the SM Annex, seeking appropriate action, assisting with existing rules and regulation that matter that touch the letter dated 20 May 2011 with inclusion from the Mr. Arnold Revili, Tagapangulo ng Sandigang Maralit ang nagkaisa in a seeking the presidential intersection relative the option of the alleged demolition, the willing details of the which settled therein. So nakakalungkot na matapos dumaan sa matinding hirap yung mamamayan ng Corazon de Jesus. At tayo'y pabalik-balik na nanawagan sa kanila at doon sa iba pang ahensya, lalo na sa lokal na pamahalaan ng San Juan. Ang lupa po dito sa amin ay awarding na. Hindi award na po ito ang kinatitirikan ng aming mga bahay. So ngayon ay dinidimulis kami rito. At ito ay daranasin din ng iba nating mga kabarangay o kababayan dito sa Metro Manila. Gusto lang po nating sabihin na ito ay kaya naman ng lokal na gobyerno at ang si Pangulong Ninoy Aquino na tugunan yung mga paninirahan dito na hindi na natin kinakailangang i-relocate kasi hindi naman in danger yung kalagayan dito ng mga tao. Sinasabi naman ng City Hall, magtatayo daw sila ng infrastructure dito sa aming kinatitirikan. Napakalaki na ng City Hall. Kaya ang kinakailangan lang daw iayos yung ating mga bahay dito. Iayos para doon sa mga tao, hindi i-relocate. Yung relocate to, kagaya na sinasabi natin, sa report ni Secretary Robredo, sinasabi natin doon, Ditson, sa ipapatayin yung mga tao ron, doon sa kanilang relocation site sa Winterville Rodriguez Rizal. So kaya kami nananawagan doon sa ating Presidente, ay Ninoy Aquino, na dapat naman siya ay kumilos at tugunan yung kanilang mga panawagan ng mga taga rito sa Corazon de Jesus at hindi naman dito. At huwag mag-ibingi, huwag maging bulag doon sa mga nangyayari. Lalo na sunod-sunod yung malawakan demolition dito. At sa pag-aaral din namin, siguro epekto rin ito ng kanyang programa, yung programa niya PPP, na sasagasaan yung mga maralitang tagalunsod. At walang respeto, kahit hindi sa maralita. Ito nagpapatunay lamang po na ang gobyernong ito ay napaka-inutil. Wala po kaming tanging sandata kundi ang magkaisa at lumaban at ipagtanggol yung aming karapatan dito. Maraming ahensya na nilapitan namin pero wala silang naging tugon. Kaya ang sandata namin ngayon, lalaban kaming muli. Itatayo ang barikada. Kung kinakailangan po natin, mga kabarangay, buwis ang ating buhay sa pakipaglaban dito upang magkaroon lamang ng kasagutan ang ating matagal nang hinihingi at pakatarungan na paninirahan dito. Kaya po ba natin? Kaya po ba natin ipaglaban? Kaya yun po, nananawagan kami, inuulit namin sa ating Presidente na si Ninoy Aquino, dapat siya tumayo at manindigan para doon sa mamamayan. Kagaya ng sinabi niya,
siya ay nangangampanya. Kayo ang boses namin, kayo ang boss namin. So inaasahan po namin sa pamagitan ng ating mga kasamahan nating mga media na mabigyan pansin yung kalagayan ng mga tao rito sa Corazon de Jesus. Bilang parte po ng laban ng Barangay Corazon de Jesus, ang mga kabataan po ay hindi po titigil para ipagtanggol ang aming mga karapatan sa paninirahan. Sa pangalawang laban po, mananatili po ang mga kabataan ay mangunguna para sa pagtatanggol ng kanilang mga karapatan sa paninirahan. Sa kabila po ng mga pandinig lang ng lokal na gobyerno at sinasabi nila na ang mga residente ng Barangay Corazon de Jesus ay taas puso po nag-volunteer. Ayun po ay pinabubulaanan po natin. Isa lamang pong haka-haka. Dahil po nagkaroon po tayo ng pagpapapirma po sa mga residente dito na kung saan ang mga datos na kanilang inilalabas ay isa pong kasinungalingan. At nananatili po ang mga residente ng Barangay Corazon de Jesus ay naninindigan pa rin kahit po sa kapahapakan ay nananatili. Bukas po ang kanilang mga puso upang ilaban ang kanilang mga karapatan. Bilang parte po ng paglaban, ang mga kabataan po dito sa ikalawang laban sa demolisyon dito sa Barangay Corazon de Jesus ay titindig at papanatilihin ang barikada, magkasakitan man. Dahil ayun po ang ipinangako ng mga kabataan na hindi nila isusuko ang kanilang panirahan. Buhay man ang kanilang iaalay. Ay lang po, maraming salamat. Mula po sa kababaihan sa Barangay Corazon de Jesus, patuloy po tayo nalalaban magkaisa muli. Tulad ng nangyari noong January 25 na napakahirap tanggapin sa kanilang isinusubo nila sa atin na tayo daw wala nang pag-asa, wala tayong laban, wala tayong karapatan. Kung ang Diyos nga binigyan tayo ng buhay, na magkaroon tayo ng karapatan mabuhay, papayag ba ang Diyos na magkaroon tayo ng buhay na walang tahanan? Tayo, ina ng tahanan. Narito, Mayor Gia, ang mga ina ng tahanan, inalisan mo ng tahanan. Narito kami sa lansangan ngayon. Ang sabi mo, gusto mo ng katahimikan. Ang pamilyang Estrada Ejercito ang nagbigay ng kaguluhan dito sa residente sa Corazon de Jesus. Kahapon, bumaba si Iraq Estrada dito sa aming barangay. Ang sabi niya, walang demolition. Lasing patos siya. Walang demolition. Pero bakit tumatanggap kayo ng relokasyon at voluntary ang inyong pinalalabas? Ito, ang iyong pagtapak ng karapatan ng mga kababaihan, karapatan ng mamamayan dito sa Corazon de Jesus. Kung tutuusin, ang sinasabi nyo sa tuwing darating ang eleksyon, kayo'y nagmamakaawa sa mga residente dito sa Corazon de Jesus. Kayo ang nagmamalaki sa amin na kami ay army. Nasaan? Narito kami ngayon sa kalsada. Ipakita nyo at ipapakita namin sa inyo kung paano kami lalaban. Pagawin namin ang narito kami na mga lumalaban at hindi kami voluntary. Ako na wala ng tahanan. Lumalaban tayo. Mula ng January 25, nawasak ang tirahan ko. Hanggang sa kasalukuyan, lumalaban pa rin ako hanggang sa kamatayan. Hintayin niyo pa ba na may mamatay na mga kababaihan dito sa Corazon de Jesus? Nasaan kayo? Mahal na Pangulong Noynoy, bakit pumapayag ka na si Iraq Estrada ang nagpapangkap na presidente dito sa San Juan? Ang sakit, isipin, kami ang nagluklok sa iyo bilang presidente. Pero sila ang nag-hari-hari sa lupain ng San Juan. Ang sabi nila,
Wala kaming karapatan. Wala kaming karapatan. Ang bawat tao may karapatan. May karapatan tayo, sila lang ang nagtatapak ng karapatan ng bawat mamamayan dito sa Corazon Villicos. Sobra na. Palitan na. Kung ayaw mo na inay sumuporta sa amin, ibagsak ka namin.